Nagsimula ang kwento ng isang batang lalaki ang muling nagkatawang tao bilang ika-13 prinsipe ng imperyo na si Noah Ararat. Nalaman ng emperador na ang kanyang affinity ay sa tubig, kaya ipinagkaloob niya sa kanya ang lupain ng Almeria dahil ito ang tahanan ng marami sa angkan ng tubig. Inutusan niya ang kanyang servant na suriin ang mga istatistika ni Noah, at lahat sila ay namangha nang makita nilang ang kanyang affinity sa tubig ay nasa ranggo na ng SS. Inisip nilang lahat na isa siyang henyo, at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit alam niya na siya ay muling nagkatawang tao bilang isang maharlika. Nalaman natin na ang Imperyong Mears ay isang mayamang bansa ng mga mandirigma sa isang bulubundukin at ang kabisera nito ay matatagpuan sa isang bukas na patag kung saan ang mga tao ay nagtatamasa ng mapayapang pamumuhay. Ang emperador ay may mahigit 10 anak na kilala bilang mga prinsipe ng imperyo at sila ay iginagalang dahil sila ang pinakasikat na mga maharlika. Nakita natin na si Noah ay 6 na taong gulang na ngayon at nalaman natin na iniisip ng lahat na ang kanyang affinity sa tubig ay ranggo ng SS, ngunit iba ang hitsura nito kapag siya ang tumitingin dito. Napagtanto niya na tumaas ito matapos siyang mabigyan ng Almeria at bumuti rin ang kanyang mga istatistika matapos kumuha ng mga katulong. Kaya, napagtanto niya na maaari siyang maging mas malakas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas maraming nasasakupan. Napansin niya na wala siyang level cap, kaya walang limitasyon kung gaano siya kalakas. At iniisip ng mga katulong na siya ay kahanga-hanga dahil siya ay napakakalma at mahinahon. Isa sa kanila na nagngangalang Evelyn ang nagsabi na ang korona at ang ika-4 na prinsipe ay dumating upang bisitahin siya. Kaya, lumabas siya upang salubungin sila. Ipinahayag ng koro ng prinsipe na si Albert na mayroon silang regalo para sa kanya. Ngunit isang madilim na aura ang biglang lumitaw sa silid ng ilabas ng isang katulong ang isang kahon ng armas. Inutusan ni Albert ang lalaki na buksan ito. Ngunit biglang narinig ni Noah ang mga taong sumisigaw nang makita niya ang isinumpang espada na Leviathan. Sinabihan siya ni Albert na kunin ito at alam niyang hindi siya maaaring tumanggi dahil ito ay isang regalo mula sa koro ng prinsipe. Kaya nagpasya siyang tanggapin ito. Ipinahayag ni Albert na ito ang pinakamalakas na water magic sword sa imperyo at mahigit 100 katao ang namatay sa pagtatangkang makabisado ito. Ngunit sinabihan siya ng ika-4 na prinsipe, si Henry, na huwag mag-alala dahil namatay sila nang sandaling sinubukan nilang iangat ito. Inisip ni Albert na kayang gamitin ito ni Noah dahil ang kanyang affinity sa tubig ay may ranggong SS at napansin niyang nasiyahan siya sa demonstrasyon. Kaya, napagtanto ni Noah na sinusubukan niya ito. Habang paalis siya, tinanong siya ni Henry kung tama ba ang desisyon niya dahil alam nilang napakahalaga ng espada. Ngunit naisip ni Albert na hindi mahalaga iyon dahil mas makakabuti ito sa isang henyo tulad ni Noah at sinabing dapat itong magturo sa kanya kung ano ang pakiramdam na makagat ng sarili niyang alaga. Nang gabing iyon, nagtaka si Noah kung bakit tila hindi masaya ang kanyang katulong na si Zoe, at sinabihan siya nitong huwag mag-alala, ngunit gusto niyang malaman kung ano ang bumabagabag sa kanya. Kaya, sinabihan siya nitong kailangan niya ng pahinga at ipinaliwanag na wala ng trabaho ang kanyang ina dahil winasak ng baha ang kanyang bayan sa Duso. Inihayag niya na gusto ng kanyang mga kamag-anak na magtrabaho siya sa Red Light District dahil iyon lang ang paraan para matustusan nila ang kanilang mga pangangailangan, ngunit sinabihan siya nitong sapat na ang kanyang narinig. Nagpasya siyang bigyan ang kanyang ina ng trabaho sa mansyon at sinabing babayaran niya ito ng 10 rin kada buwan, ngunit naisip ni Zoe na sobra na ito. Nabanggit din niya na mayroon siyang ekstrang bahay sa kanlurang labas ng kabisera para magamit ito ng kanyang ina at umiiyak siya habang nagpapasalamat sa kanyang kabaitan. Nalaman natin na ayaw niyang magtrabaho siya sa Red Light District dahil masisira ang kanyang reputasyon kung malalaman ng mga tao na nagtrabaho siya para sa kanya. Kaya, gusto niyang ipagpatuloy nito ang paglilingkod sa kanya. Tinawagan niya ang kanyang mayordoma na si Dylan at sinabihan itong bumili ng mas maraming lupa hanggat maaari sa Duso dahil alam niyang susubukan ng manluloko na samantalahin ang mga taong nagdurusa sa baha. Nagulat si Dylan na isinaalang-alang na niya iyon dahil hindi pa siya nakaranas ng ganitong sitwasyon noon, ngunit nalaman natin na naranasan na niya ito noong nakaraang buhay niya. Nagtataka si Dylan kung paano nila makukuha ang pondo, binanggit na kakailanganin nila ng 700,000 rin, na isang malaking halaga. Alam ni Noah na ang average na kita sa kabisera ay 120,000 rin bawat taon at maging ang kanyang mga tauhan ay kumikita lamang ng 8,000. Ngunit kinakalkula niya at napagtanto na ang kanyang sambahayan ay may 500,000. Kaya alam niya na kailangan niya ng 200,000 pa at inutusan niya si Dylan na ibenta ang lupain sa timog. Ngunit sinabi niya kay Noah na hindi nila ito maaaring ibenta dahil ito ay regalo mula sa emperador. Sinabi ni Noah na handa siyang tanggapin ang parusa ng kanyang ama at ipinaliwanag na ang mga maharlika ay kailangang magsakripisyo para sa mga tao dahil responsibilidad nilang panatilihin silang masaya. Nagpasya si Dylan na sundin ang kanyang mga utos at nagpasalamat sa kanyang kabaitan dahil ang Duso ay kanyang bayan din. Naghanda si Noah na umalis at tinanong siya ni Henry kung saan siya pupunta, kaya ipinahayag niya na susuriin niya ang lupain ng Duso dahil plano niyang bilhin ito. Tinanong siya ni Henry kung plano niyang gamitin ang Leviathan, kaya ipinaliwanag niya na wala siyang planong gamitin ito, ngunit susubukan niya ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Nagtaka siya kung bakit kinausap siya ni Henry ng mag-isa. Kaya, ipinaliwanag niya na sinuri niya ang sinabi sa kanya ni Albert at sinabi na ang espada ay may sariling kalooban.
Sinusunod lamang nito ang taong itinuturing nitong Panginoon. Kaya, napagtanto ni Noah na kailangan niyang makamit ang pagkilala nito, at binalaan siya ni Henry na maaaring mamatay siya kung gagamitin niya ito. Nakarating si Noah at ang iba pa sa duso at naisip niya na nawala ang mga titulo ng lupa ng mga tao dahil sa baha. Kaya napagtanto niya na kailangan niyang bilhin ang kanilang mga lupain batay sa mga listahan ng tanggapan ng gobyerno. Umalis si Dylan papunta sa tanggapan ng gobyerno at sinabihan ni Noah si Zoe na sumama sa kanya dahil alam na alam niya ang daan sa paligid ng nayon. Nakita nila ang mga taong namamahagi ng pagkain sa mga taga-nayon, ngunit napagtanto ni Noah na hindi masarap ang lasa nito at sinabi ng isang lalaki na wala sila sa posisyon para magreklamo dahil kailangan nila ang pagkain para mabuhay. Sinuri ng lokal na opisyal na nagngangalang Geralt ang pagkain at naisip na mukhang maayos naman ito, ngunit biglang tinanong siya ni Noah kung nakakatanggap ba siya ng kickback. Hindi siya nakilala ni Geralt, kaya sinabi niya sa kanya na may karapatan silang tumanggap ng isang bagay bilang kapalit ng kanilang kabaitan, at sumang-ayon sa kanya ang iba. Pinagtawanan nilang lahat si Noah dahil sa palagay nila ay naturuan nila siya ng leksyon, ngunit sinabi niya sa kanila na ang kanilang ginagawa ay isang krimen. Kaya, naghanda si Geralt na turuan siya ng leksyon. Inisip ni Noah na katulad lang siya ng Leviathan dahil pareho silang tumatarget sa mga mahihina at bigla itong lumipad papunta sa kanyang tabi. Alam niyang nagalit ito simula nang ikumpara niya ito kay Geralt at sinabihan niya itong ipakita sa kanya ang lakas nito kaya inilabas nito ang kapangyarihan nito at napagtanto niya na wala siyang kwenta kumpara dito. Sinabihan niya itong gamitin ang kapangyarihan nito para sa ikabubuti ng mga tao at sa wakas ay nakilala siya nito bilang Panginoon nito kaya pinayagan siya nitong gamitin ito. Ginamit niya ito upang pugutan ng ulo si Geralt kaya naghanda ang kanyang mga gwardya na arestuhin si Noah, ngunit biglang tumawag si Leviathan ng tubig upang hampasin ang lupa at nag-iwan ito ng isang higanteng butas. Ang pinuno ng lupain na nagngangalang Rowan ay biglang dumating sa pinangyarihan at yumuko siya sa harap ni Noah dahil nakilala niya ito bilang ika-13 prinsipe. Ipinahayag niya na siya ay isang lingkod ni Henry at sinabihan ang lahat na magpakita ng respeto dahil nasa harapan sila ng maharlika. Yumuko silang lahat sa harap niya at sinabihan niya si Rowan na pinatay niya si Geralt para sa kanyang mga krimen, ngunit hindi pa niya napaparusahan ang mga chef, kaya gusto niyang si Rowan ang humarap sa kanila. Binanggit niya na dapat silang magsimulang muli sa pamamahagi ng pagkain, ngunit kailangan nilang magdagdag pa sa sopas, at nangako si Rowan na susundin ang kanyang mga utos. Natuwa ang mga taga-nayon na makakakain na sila ng maayos na pagkain, at pinuri nilang lahat si Noah, habang napagtanto ni Zoe na siya ay kahanga-hanga. Nalaman ni Albert ang nangyari, at hindi siya makapaniwala na nakontrol ni Noah ang Leviathan, iniisip na maaaring mas kapaki-pakinabang siya kaysa sa inaakala niya. Ipinatawag ng emperador si Noah at sinabi sa kanya na narinig niya ang nangyari, kaya handa si Noah na tanggapin ang kanyang parusa. Ngunit pinasalamatan siya ng emperador sa pakikitungo sa mga taong nagsamantala sa baha at sinabing lilinisin niya mismo ang kalat kung nalaman niya ang tungkol sa kanila. Ipinaliwanag ni Noah na nagkataon lamang na nakasalubong niya sila at alam ng emperador na siya ang naging Panginoon ng Leviathan. Kaya hiniling niya sa kanyang servant na suriin muli ang mga istatistika ni Noah. Napagtanto nila na ang kanyang istatistika sa tubig ay triple S na ngayon at humanga ang emperador sa kanyang pag-unlad na nagsasabi sa kanya na gamitin ang kanyang mga talento para sa imperyo. Tumungo si Noah sa kabisera dahil sinabi sa kanya ng eunuchs na may isang sikat na mga awit na nagtatanghal doon. Pumasok siya sa isang teatro kung saan nakita niya ang isang mga awit na nagngangalang Alice at nasiyahan siyang panoorin ang pagtatanghal nito, ngunit biglang inabala siya ng isang grupo ng mga Meniochis at sinubukan silang pigilan ng may-ari ng teatro, ngunit itinulak siya ng kanilang pinuno at ipinaalala kay Alice na kailangan pa rin niyang bayaran ang utang ng kanyang ama. Sa tingin niya ay hindi sapat ang kikitain ng kanyang ama sa pagkanta, kaya iminungkahi niya na gamitin ang katawan nito para kumita ng pera. Ngunit pinigilan sila ni Noah at ipinaliwanag na ilegal na pilitin ang mga bata na ibenta ang kanilang katawan para mabayaran ang mga utang ng kanilang mga magulang. Sinunggaban siya ng kanilang pinuno, ngunit ipinagtanggol niya ang kanyang sarili gamit ang Leviathan. Kaya, nangako silang maghihiganti at tumakbo palayo. Sinabihan ni Noah ang may-ari na dalhin sila sa kanya kung babalik sila at tinanong si Alice tungkol sa kanyang mga gastusin. Kaya, ipinaliwanag niya na malaki ito dahil siya ang nagbabayad para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Inalok niya itong bigyan siya ng 25 rein kada buwan kung magpapatuloy siya sa pagkanta at nangakong dadagdagan ang kanyang sweldo kapag bumuti pa ang kanyang pagkanta. Kaya, malugod niyang tinanggap ang kanyang alok. Bumalik si Noah sa kanyang mansyon at nakita niya ang mga maton sa labas dahil gusto nilang humingi ng tawad sa kanilang mga ginawa, ngunit inutusan niya si Evelyn na paalisin sila dahil ang isang prinsipe ay hindi isang tao na maaari nilang makita kahit kailan nila gusto. At sinabi sa kanya ni Henry na tama ang ginawa niya. Ipinaliwanag niya na ang isang prinsipe ay hindi dapat magpahintulot ng pakikipagkite sa mga manggugulo dahil makakaapekto ito sa kanilang katayuan bilang maharlika. Ngunit isiniwalat ni Noah na mayroon siyang ibang dahilan. Inimbitahan niya si Henry sa kanyang silid kung saan niya ikinukwento ang tungkol kay Alice at ipinaliwanag na gusto niyang isipin ng mga maton na galit siya sa kanila upang iwanan nila siya.
Humanga si Henry na nakakapag-isip siya ng maaga at napansin na ang kanilang iba pang mga kapatid na halos kasing edad niya ay hindi kasing talino niya, ngunit iniisip ni Noah na matututo sila habang sila ay nagiging mas may karanasan. Nalaman natin na ang mga prinsipe ng imperyo ay may iba't ibang ina at ang mga may iisang ina ay mas malapit sa isa't isa, ngunit napansin ni Henry na gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa Leviathan. Nagtataka siya kung paano ito dinadala ni Noah. Kaya, inilabas niya ito at ipinahayag na maaari niya itong itago sa kanyang manggas dahil tinuruan siya nito kung paano kontrolin ang laki nito. Sa gabi, hinihintay pa rin ng mga maton na makausap sila ni Noah. Ngunit nagsimulang mawala sa sarili ang kanilang pinuno at tinawag niya si Noah. Kaya, ginamit niya ang kapangyarihan ng Leviathan upang takutin ang maton, na naging dahilan upang ito ay mataranta, at sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na panatilihing nakababa ang kanyang ulo. Nakilala ni Noah ang isang lalaking nagngangalang Rydog na nagdala sa kanya sa isang silid na puno ng mga maharlika at nakilala nilang lahat siya bilang ika-13 prinsipe. Tinanong siya ni Rydog tungkol sa espadang dala niya. Kaya ipinaliwanag niya na ito ay isang regalo mula sa prinsipe ng korona at kinilala ito ng lahat bilang isang pambansang kayamanan. Inakala ng isang lalaki na ito ay isang replika lamang ng laruan, ngunit tinitigan siya ng lahat kaya siya ay napahiya. Nagalit ang Leviathan at pinakawalan ang kapangyarihan nito upang atakihin ang lahat, ngunit pinigilan ito ni Noah, at humanga sila na nagawa niya itong kontrolin. Ipinakilala ng mga maharlika ang kanilang sarili kay Noah, isiniwalat na pumunta siya kasama ang kanyang anak na babae. Ngunit alam ni Noah na ampun ito at ipinaliwanag na malalaman niya sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang pag-uugali, iniisip na ito ay isang dating alipin. Humanga siya na nahulaan ito ni Noah ng tama at inamin na binili niya ito bilang alipin, ngunit nagpasya siyang ampunin ito dahil mabilis itong matuto. Nagustuhan ni Noah ang kanilang kwento at sinabing iimbitahan niya sila sa kanyang mansyon upang makausap sila. Ngunit habang papalayo sila, nakita natin na nagseselos ang ibang mga maharlika dahil kinilala sila ni Noah. Sinabi niya kay Rydog na may isa pang dahilan kung bakit niya nalaman na ampun ito. At habang pinakawalan niya ang kapangyarihan ng Leviathan, agad itong tumugon dito. Ipinaliwanag niya na pinuprotektahan niya si Byron simula nang una niyang gamitin ang kanyang espada at sinabing hindi ganoon ang ugali ng isang maharlikang babae dahil kadalasan sila ang pinuprotektahan. Kinabukasan, nakita ni Noah ang ika-8 prinsipe na si Oscar, na nag-imbite sa kanya na maghanap ng kayamanan, at tumungo sila sa Cobalt Street, kung saan nakakita sila ng mga antigo mula sa buong imperyo. Isiniwalat ni Oscar na karamihan sa mga ito ay peke at ipinaliwanag na dapat mahanap ng isang maharlika ang mga tunay na kayamanan. Kaya, nagsimula silang maghanap sa paligid. Wala siyang nakitang anumang interesante, ngunit nakakita si Noah ng isang kakaibang libro at nagpas siyang bilhin ito sa halagang 3 rin. Napagtanto ni Oscar na ito ay isang grimoire ng isang maalamat na mangkukulam at napansin na ito ay isang tunay na kayamanan na maibebenta nila sa halagang $1,000. Nagtaka siya kung paano walang nakakaalam kung ano ito at nalaman natin na wala siyang ideya ngunit ang kanyang affinity sa hangin ay tumaas nang hawakan niya ito. Kaya nagpasya siyang bilhin ito. Naghanda siyang saksakin ito gamit ang kanyang espada dahil alam niyang tanging mga nilalang na may sariling kagustuhan ang makakapagpabago ng kanyang mga istatistika na nangangahulugang ang libro ay dapat mayroong kaluluwa sa loob nito. Biglang lumabas ang madilim na enerhiya mula rito at inilabas nito ang kaluluwa ng mangkukulam na naselyuhan sa loob ng libro. Iminungkahi ni Oscar na umatras dahil alam niyang ang mangkukulam ay isang dalubhasa sa mahika ng hangin, ngunit ginamit ni Noah ang tubig ng Leviathan upang sirain ito. Nagtaka si Oscar kung paano hindi nasira ang kalye, kaya ipinaliwanag ni Noah na itinutok niya pataas, at humanga si Oscar na nagawa niya ang desisyong iyon sa isang iglap. Isang mangangalakal na nagngangalang-alan ang nagsabi kay Noah na kailangan niya ang tulong nito dahil gusto niyang malaman kung ang bagay na pagmamay-ari niya ay isang tunay na kayamanan. Dinala niya sila sa kanyang tindahan kung saan ipinakita niya sa kanila ang isang singsing at ipinaliwanag na dapat itong magpakita ng tunay nitong anyo kapag lumitaw ang tunay nitong may-ari, ngunit ipinakita na niya ito sa maraming tao at hindi ito tumutugon. Kaya, inakala niyang basura ito at sinubukang itapon ito ng ilang beses, ngunit patuloy itong bumabalik sa kanyang tindahan. Kaya, naisip niya na may kakaiba rito at sinabihan ni Oscar si Noah na subukan ito. Kaya, isinuot niya ang singsing, ngunit bigla siyang nakilala nito bilang bagong may-ari nito at nag-transform sa isang suit of armor. Napagtanto niya na hindi nito binago ang kanyang mga istatistika, na nangangahulugang wala itong sariling testamento, at sinabihan niya si Alan na gusto niya itong bilhin, ngunit nagpasya si Oscar na bayaran ito at sinabihan si Noah na ituring itong isang regalo. Pagkatapos nito, nakita natin si Noah habang bumababa siya sa karwahe ni Oscar, ngunit biglang inatake siya ng pinuno ng mga tulisan. Kaya, ginamit niya ang kanyang singsing upang ipagtanggol ang kanyang sarili, at pinabagsak ng driver ng karwahe ang tulisan, habang nagtataka si Noah kung bakit hindi pa siya sumusuko. Tinanong siya ni Oscar kung paano niya hinarang ang atake. Kaya, ipinaliwanag niya na automatikong pinuprotektahan siya ng singsing kung may maramdaman itong panganib dahil iniugnay niya ito sa Leviathan. Bumalik si Noah sa teatro kung saan niya pinapanood si Alice na magtanghal, ngunit may mga lalaking nagsimulang mag-away dahil gusto nilang pareho siyang makipag-inuman sa kanila.
Ginamit ni Noah ang kanyang espada upang ipahiya sila, dahilan para tumakas sila, at humingi ng tawad ang may-ari sa kanilang pag-uugali. Sinabihan siya ni Noah na ipagbawal ang mga taong ganoon, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niya ng mga customer para mapanatili ang kanyang negosyo. Kaya inalok ni Noah na bilhin ang teatro sa halagang 1,000 rin. Malugod na tinanggap ng may-ari ang kanyang alok, at nagtaka si Alice kung paano niya siya mababayaran sa lahat ng nagawa niya para sa kanya. Kaya sinabihan niya itong magpatuloy sa pagkanta dahil mahilig siyang makinig sa kanyang musika. Alam niyang may potensyal ang babae, kaya naman gusto niyang panoorin ng emperador ang kanyang pagtatanghal sa hinaharap, at sinabihan niya itong italaga ang kanyang sarili sa pagkanta hanggang sa mangyari ito. Bumalik siya sa kanyang upuan at nakinig sa kanya habang nagpapakita ito ng isang nakamamanghang pagtatanghal. Iniisip na ang iba pang mga kayamanan sa kabisera ay walang-wala kumpara sa kanya. Nakita natin si Noah sa kanyang silid kung saan sinabi sa kanya ng kanyang mga kasama na mayroon siyang bisita. Kaya, inutusan niya silang papasukin siya. Nakilala niya ang gobernador-general ng Hanzhou na nagngangalang Dredd na inutusan ng emperador na pangasiwaan ang pagkontrol ng baha sa kanyang lugar, ngunit alam ni Noah na hindi ito maganda. Nalaman natin na ang Hanzhou ay isang rehiyon na gumagawa ng butil sa Almeria malapit sa isang malaking ilog, ngunit paminsan-minsan itong dumaranas ng pagbaha. Kaya, inutusan ng emperador si Dredd na lutisin ang problema. Nagtataka si Noah kung bakit hindi pa niya ito nalulutas. Kaya, isiniwalat niya na hindi pa siya nakakatanggap ng pondo mula sa imperyo dahil ang Ministry ng Pananalapi ay patuloy na nag-iisip ng mga dahilan. Binisita ni Noah ang pinuno ng Ministry ng Pananalapi na nagngangalang Maverick at tinanong ito kung bakit hindi niya ibinigay kay Dredd ang perang kailangan niya. Ipinaliwanag niya na hindi nagbabayad ng buwis ang Hanzhou simula nang bigyan sila ng emperador ng tax exemption matapos silang magduso mula sa mga pinsala mula sa baha noong nakaraang taon, kaya sa tingin niya ay mayroon pa silang natitirang pera sa buwis. Sinabi niya na dapat nilang gamitin ito sa halip na humingi ng pondo mula sa Ministry of Finance, ngunit sinabihan ni Noah si Maverick na huwag siyang maliitin dahil alam niyang walang pera ang Hanzhou dahil sa baha. Ipinaliwanag niya na binigyan ng kanyang ama ang Hanzhou ng tax exemption dahil wala sila sa posisyon na magbayad para dito. At sinabihan niya si Maverick na sabihin sa kanya ang totoo. Kaya, ipinaliwanag niya na hindi niya maibibigay sa Hanzhou ang perang kailangan nila dahil kailangan ng imperyo ng pondo para itayo ang bahay bakasyonan ng emperador, ngunit sinabihan siya ni Noah na gumagawa siya ng krimen laban sa pamilyang imperial. Sinabi niya kay Maverick na ginagamit niya ang emperador bilang dahilan para hindi maibigay sa mga tao ang kanilang kailangan at nagbanta na ire-report siya sa emperador kung hindi niya ipamamahagi ang pondo. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ibigay agad sa Hanzhou ang pera. At namangha si Dredd na nahikayat ni Noah si Maverick na sumuko ng hindi man lang nag-aalangan. Kaya pinuri niya ang kanyang kasanayan sa negosasyon. Umalis si Dredd papuntang Hanzhou upang magtrabaho sa mga proyektong pagkontrol ng baha at isang lalaki ang nagulat kay Noah at sinabing gusto siyang makita ng emperador. Tumungo si Noah sa palasyo kung saan pinuri siya ng emperador sa pakikitungo kay Maverick. Kaya ipinaliwanag niya na ginawa lang niya ang sa tingin niya ay tama. Ngunit alam ng emperador na mahirap makitungo sa mga taong hindi tapat at humanga siya na nagawa ito ni Noah kahit na 6 na taong gulang pa lamang siya. Hindi makapaniwala ang emperador na siya ay naging Panginoon na ng Leviathan dahil alam niya ang madilim na kasaysayan nito. Ngunit sa palagay niya ay kailangang matutunan ni Noah kung paano gamitin ito. Kaya, ipinakilala niya ito sa pinakamagaling na eskrimador ng imperyo na nagngangalang Damian at sinabing dapat matuto si Noah mula sa kanya, ngunit gusto niyang subukan agad ang lakas ni Noah. Hinugot niya ang kanyang espada at sinabihan si Noah na gamitin ito. Kaya, naghanda siyang lumaban, ngunit biglang dumaloy sa kanya ang mga alaala ng mga dating gumagamit ng Leviathan. Sumugod siya kay Damian, na sinubukang harangan ang kanyang mga pag-atake, ngunit gumamit si Noah ng isang pamamaraan upang disarmahan siya. Alam niyang nanalo siya dahil sa mga dating gumagamit ng Leviathan, at inamin ni Damian ang pagkatalo, sinabi sa emperador na wala siyang maituturo kay Noah dahil wala siyang laban dito. Napagtanto ng emperador na si Noah ay isang henyong eskrimador. Kaya, nagpasya siyang gawin siyang punong hukom sa Knight Selection Exam, sinabing siya ang perpektong tao para sa trabaho. Nangako siyang tatapusin ang gawain at nalaman natin na ang mga mandirigma mula sa buong imperyo ay lalahok sa pagsusulit dahil gusto nilang maging matagumpay na mandirigma. Ginaganap ang mga regional preliminary upang matukoy ang pinakamahuhusay na mandirigma na lalaban para sa pinakamataas na pwesto sa kabisera at ang kampyon ay sasali sa matataas na ranggo ng lipunan bilang isang kabalyero. Ang kanyang unang trabaho ay maging nasasakupan ng punong hukom at naisip ni Noah na kailangan niyang piliin ang pinakamahusay na mandirigma sa pagsusulit upang mapabuti rin ang kanyang mga istatistika. Binanggit ni Damian na si Noah ang magpapasya sa format ng kompetisyon. Kaya sinabihan niya ang kanyang ama na alisin ang mga regional preliminary dahil gusto niyang gawin ang lahat ng paghuhusga sa kabisera. Pagkatapos nito, sinabi ni Zhou kay Noah na isang kandidato lamang ang ipinapadala ng Duso para sa pagsusulit bawat taon dahil halos hindi nila kayang bayaran ang mga gastos sa paglalakbay at tirahan. Gusto ni Noah na mas marami pang kandidato ang lumahok.
Kaya, nangako siyang babayaran ang kanilang mga gastusin at sinabihan si Dylan na bilhin ang lahat ng bakanteng bahay at kausapin ang mga mangangalakal sa kabisera dahil kailangan nilang maging handa pagdating ng mga kandidato. Kinausap ni Noah si Byron at nagtaka kung bakit napakamura ng kanyang mga serbisyo. Kaya, ipinaliwanag ni Byron na binigyan niya si Noah ng malaking diskwento dahil siya ang ika-13 prinsipe, ngunit alam niyang nagsisinungaling si Byron dahil hindi nagbibigay ng pera ang mga mangangalakal dahil sa habag, at tinanong niya si Byron kung ano ang gusto nito. Namangha siya na naunawaan ni Noah ang kanyang mga iniisip at inamin na kailangan niya ang tulong nito sa pagsusulit sa trabaho sa palasyo dahil gusto niyang kumuha ang emperador ng isang babaeng kilala niya. Nabanggit niya na nagpadala na siya ng isang tanda ng pasasalamat. At nangako si Noah na magsasalita ng mabuti para sa babae, ngunit ipinaliwanag na gagawin lamang niya ito kung gusto niya ito. Nangako si Byron na pipili ng kandidatong makakaabot sa kanyang mga pamantayan. At humingi siya ng pahintulot na ilagay ang crest ni Noah sa karatula ng kanyang tindahan dahil gusto niyang itaas ang kanyang katayuan. Kaya napagtanto ni Noah na gusto ni Byron na maging nasasakupan niya at binalaan niya ito na hindi niya kukonsintihin ang pagtataksil. Nang gabing iyon, nakita natin si Noah na nakasakay sa isang karwahe at napansin niya na bumuti ang kanyang mga istatistika simula nang tanggapin niya si Byron bilang kanyang nasasakupan. Ngunit bigla niyang nakita na bumaba ang kanyang affinity sa tubig. Kaya naisip niya na may nangyari sa Almeria. Pumunta siya sa emperador at sinabi sa kanya na may problema ang Almeria at nagtaka siya kung paano nalaman ito ni Noah. Ngunit biglang nagulat sa kanya ang kanyang servant. Napagtanto niya na tama si Noah dahil may rebelyon sa Almeria at tinanong niya si Noah kung alam niya kung gaano ito kalaki. Naisip niya kung gaano nito binago ang kanyang mga istatistika at sinabi sa emperador na maliit pa ito sa ngayon. Kaya ipinahayag ng emperador na tama siya dahil mayroon lamang humigit kumulang 5,000 rebelde. Tinanong niya si Noah kung gusto niya silang harapin, ngunit alam niyang hindi siya pakikinggan ng mga sundalo dahil napakabata pa niya para pamunuan sila sa labanan. Sa palagay niya, dapat pamunuan sila ng kanyang nakatatandang kapatid laban sa mga rebelde. At tinanong siya ng emperador kung sino ang gusto niyang irekomenda. Kaya sinabi niya na si Henry ang pinakamahusay na pagpipilian dahil siya ang pinakamaingat sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos nito, naglakbay si Noah kasama si Henry sakay ng isang karwahe, ngunit biglang nakaramdam ng panganib ang Leviathan. Kaya inutusan ni Noah ang kotsero na huminto. Alam niya na gusto siyang patayin ng mga umaatake, at ayaw niyang madamay si Henry. Kaya tumalon siya palabas ng karwahe, ngunit bigla nila siyang nahuli gamit ang kanilang mahika ng tubig. Naghanda sila para pabagsakin siya, ngunit nagawa niyang makawala. At inakala niyang mga rebelde sila ng Almrian dahil alam nila kung paano gumamit ng mahika ng tubig. Sinubukan nila siyang patayin, ngunit madali niya silang natalo. At hindi makapaniwala ang kanilang pinuno na natalo sila sa isang bata. Humanga si Henry na nagawa niya silang pabagsakin, ngunit sana ay nagkaroon siya ng pagkakataong tanungin sila. Kaya sinabi ni Noah sa kanya na buhay pa sila dahil ginamit lamang niya ang banta ng Leviathan upang patumbahin sila. Kinabukasan, kinausap ni Noah si Byron at sinabi sa kanya na may rebelyon sa Almeria, ngunit nais niyang ilihim niya ito. Alam niyang ang mga kabalyerya ang sentro ng kanilang mga puwersa, at inutusan niya si Byron na bilhin ang lahat ng pagkain ng kabayo sa Almeria dahil gusto niyang gutuman ang kanilang mga kabayo. Naisip ni Byron na napakatalino ng kanyang plano, na nangangakong isasagawa ang kanyang mga utos. At inisip ni Noah kung paano nito mapapadali ang laban para kay Henry. Inihayag ng emperador na ang mga rebeldeng kanilang nabihag ay nagbigay sa kanila ng kapaki-pakinabang na impormasyon at itinala na sinubukan nilang dukutin si Noah dahil gusto nila siyang gamitin bilang bargaining chip. Pinuri siya ng emperador sa pagpapabagsak sa kanila at sinabi na ang pag-alis ng pagkain sa mga kabayo ng mga rebelde ay isang napakatalino na hakbang. Sinabi sa kanya na si Albert ang nakaisip ng ideya na gutuman ang mga rebelde, ngunit alam ni Noah na ito ay magtutulak sa mga tao ng Almeria laban sa kanila. Kaya, nagpasya siyang gutuman ang mga kabayo. At inamin ng emperador na humanga siya sa mga ideya ni Noah. Nagpasya siyang gantimpalaan ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng espada sa kanyang crest, na kabilang sa pinakadakilang karangalan na maaaring makamit ng isang tao dahil ito ang simbolo ng isang mandirigma, at tanging ang emperador lamang ang maaaring magdagdag nito sa isang crest. Pagkatapos nito, ikinwento ni Byron kay Noah ang tungkol sa pinuno ng mga rebelde at sinabing ito ang uri ng tao na gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Nabanggit ni Evelyn na may isang sugatang lalaki sa tarangkahan, kaya nagpasya si Noah na makipagkita sa kanya, at isiniwalat niya na ito ay isang opisyal ng kabalyerya mula sa Almeria. Ikinwento niya kay Noah ang tungkol sa rebelyon at ipinaliwanag na hindi siya maaaring sumang-ayon dito, kaya nagpasya siyang tumakas at magulat na lang sa kanya. Alam ni Byron na walang saysay ang ulat dahil alam na ito ni Noah, ngunit nagpasalamat siya sa lalaki sa pagpapalam sa kanya at inutusan si Evelyn na gamutin siya. Nagpasya siyang gantimpalaan ang lalaki ng 5,000 rin. At nagtataka si Byron kung bakit niya ginawa iyon. Kaya, ipinaliwanag niya na karapat-dapat ang lalaki sa gantimpala para sa kanyang katapatan. Nakita natin si Zoe habang papunta siya sa opisina ni Noah, ngunit nagtataka siya kung bakit ito mukhang namumutla.
Kaya, ipinakita niya sa kanya ang 500 rin na ibinigay sa kanya ng mga rebelde at isiniwalat na gusto nilang lagyan niya ng pampatulog ang inumin niya. Napagtanto niya na plano nila siyang hulihin habang natutulog siya. At sinabi niya sa kanya na hindi niya siya maaaring ipagkanulo dahil ang dami na niyang nagawa para sa kanya. Ngunit nagsimula siyang umiyak at isiniwalat na pinagbantaan siya ng mga rebelde na papatayin kung hindi niya ibibigay ang gamot. Kaya, nagpasya siyang bigyan siya ng 5,000 rin bilang gantimpala sa pagiging tapat sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanyang pagkabukas palad, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mahalaga at inutusan siyang ibigay siya sa mga rebelde pagkatapos niyang uminom ng gamot, ngunit alam niyang susubukan nila siyang patahimikin kung mananatili siya. Kaya, sinabihan niya siyang tumakbo at magtago. Pagkatapos noon, nagising si Noah sa isang karwahe at napagtanto na siya ay dinukot. Kaya, ginamit niya ang kanyang singsing upang makawala at pinalabas ang Leviathan, hiniling dito na ipakita sa kanya ang mga alaala nito. Napagtanto niya na dinala siya ng mga rebelde at nakatakas si Zoe sa tamang oras. Kaya lahat ay naaayon sa kanyang plano. Lumitaw siya sa harap ng mga rebelde na nag-aakalang nakatakas siya dahil hindi maayos na nakatali ang mga lubid at minamaliit nila siya dahil bata pa lamang siya. Pinabagsak niya ang isa sa kanila at kinutya sila dahil isa silang grupo ng mga alipores. Kaya't lahat sila ay bumunot ng kanilang mga espada at nagsama-sama laban sa kanya, ngunit madali niya silang tinalo. Nakita niya si Zoe kasama ang isang grupo ng mga kabalyero at humingi siya ng tawad sa hindi pagsunod sa kanyang plano, isiniwalat na nagpasya siyang tawagin ang mga kabalyero dahil nag-aalala siya sa kanya. Napagtanto niya na naroon sila upang iligtas siya, ngunit nagtaka sila na natalo niya ng mag-isa ang mga rebelde at inutusan niya ang kapitan na asikasuhin sila. Habang itinataas niya ang isa sa kanila, bumagsak ang espada ng rebelde sa lupa at sinabihan ni Noah ang lahat na lumayo dito dahil alam niyang isinumpa ito. Napansin niya na puno ito ng puot sa pinuno ng rebelde at napagtanto niyang magagamit niya ang Leviathan upang mahanap siya. Kaya, nagpaputok siya ng isang kislap ng enerhiya na naglalakbay sa kalangitan at tumago sa ulo ng pinuno. Kinabukasan, nalaman ng emperador ang nangyari at pinuri si Noah sa pagpapabagsak sa pinuno ng bandido. Nalaman natin na ang mga rebeldeng Almrayan ay hindi organisado matapos nilang mawala ang kanilang pinuno, kaya wala silang laban kay Henry. At nakita natin ang lahat na nagtipon sa isang korte kung saan hinihintay nila ang emperador na magdesisyon sa parusa ng mga rebelde. Inutusan niya ang mga Verdugo na ihanda ang mga kabayo at baka at sinabing gusto niyang ilubog at hatiin ang mga rebelde dahil gusto niyang pagbayaran sila sa pagsuwi kay Noah. Ngunit sinabi niya sa emperador na tutol siya rito dahil gusto niyang parusahan sila alinsunod sa batas at ipinaalala sa kanya na ang batas ay may ibang paraan ng pagbitay sa mga rebelde. Sinabi niya na kung lalabagan ng emperador ang batas, magsisimulang questionin ng lahat ang kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Kaya nagpasya siyang makinig kay Noah at pinuri ito sa paghuli sa kanyang pagkakamali. Ngunit sinabi niya na ang isang mahinahong parusa ay hindi makakapagbigay kasiyahan sa kanya. Kaya gusto niyang parusahan ang mga rebelde sa buong saklaw ng batas. At sumang-ayon si Noah sa kanyang desisyon. Inutusan niya ang unang punong ministro, si Nus, na pangasiwaan ang lahat. At pinuri ng lahat si Noah sa pagwawasto ng mga pagkakamali ng emperador. Nagpasya ang emperador na gantimpalaan siya ng isang titulo at sinabing lahat ng kanyang mga anak ay maaaring magpayo sa kanya. Ngunit ang pagwawasto ng kanyang mga pagkakamali ay nangangailangan ng talento. Gusto niyang ipaalam sa kanyang mga nasasakupan ang katalinuhan ni Noah. Kaya binigyan niya ito ng titulo na The Wise Prince at hiniling na sana ay mas maaga siyang ipinanganak. Naghiyawan ng lahat para sa kanya, ngunit tinanong siya ng emperador kung paano niya huhusgahan ang pagsusulit sa night selection. Kaya't sinabi niya na mayroon siyang plano. Lumabas sila at inutusan ni Noah ang kanyang mga tagapaglingkod na buhusan siya ng tubig, ngunit ginamit niya ang kanyang singsing upang protektahan ang kanyang sarili. Nabanggit niya na ipapaatake niya ang mga kalahok, huhusgahan sila batay sa kung gaano sila kalapit. At nagustuhan ng emperador ang kanyang ideya dahil mas mapapadali nito ang proseso. Ngunit ipinaliwanag niya na mapanganib ito dahil maaaring masaktan si Noah kung ang isang kalahok ay makalusot sa kanyang mga depensa, ngunit sa palagay niya ay hindi ito magiging problema. Pagkatapos nito, sinabi ng emperador kay Nus na ang mga talento ni Noah ay walang kapantay, at alam niya na ang Leviathan ay may hawak na napakalaking kapangyarihan. Inutusan niya ang kanyang tagapaglingkod na si Cruz na ilabas ang tunay na selyo nito, at nalaman natin na binanggit sa mga alamat na hindi ito dapat masira, ngunit iniisip ng emperador na kayang hawakan ni Noah ang buong kapangyarihan ng Leviathan. Nagsimula ang pagsusulit sa night selection at nalaman natin na ito ang pinakamalaking taunang kaganapan sa imperyo dahil ito ay isang bansa ng mga mandirigma kung saan ang lakas militar ang tanging landas tungo sa tagumpay. Ngunit ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang isang prinsipe ay nagsisilbing punong hukom. Kaya't nagtipon ang mga tao upang salubungin siya. Isang kalahok ang umatake ng buong lakas. Ngunit pinrotektahan siya ng singsing ni Noah at binali ang espada ng lalaki. Napagtanto ng mga manunood na walang sino man ang maaaring humawak sa kanya at sinabi ni Cruz na ang pagsusulit ngayong taon ay mas kapanabik kaysa sa mga nakaraang taon. Ngunit iniisip ng emperador kung anong uri ng mandirigma ang pipiliin ni Noah. Isang lalaki ang tumawag ng apoy upang atakihin si Noah, ngunit wala itong epekto.
At napansin ni Noah na malapit nang matapos ang araw, ngunit nabigo siya dahil hindi pa rin niya nakikilala ang isang karapat-dapat na kandidato. Ang huling kalahok ay isang batang babae na nagngangalang Shirley, at nagawa niyang masira ang depensa nito, tinamaan ito sa balikat. Humingi siya ng paumanhin sa pananakit sa kanya, at mabilis siyang pinigilan ng mga gwardya. Kaya, inakala ng lahat na malapit na siyang parusuhan. Ngunit sinabihan ni Noah ang mga gwardya na pakawalan siya at binanggit na nakapasa siya sa pagsusulit. Pagkatapos nito, tinanong ni Noah si Shirley tungkol sa kanyang baluti. Kaya, isiniwalat niya na ito ay naipasa sa kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. At iniisip niya kung parurusahan ba siya nito dahil sa pananakit sa kanya, ngunit ipinaalala niya sa kanya na inutusan niya itong atakihin siya, kaya hindi siya mapaparusahan dahil dito. At sinabihan niya itong gamitin muli ang kanyang atake sa kanya. Kaya, sinugod siya nito gamit ang kanyang espada, ngunit hinaranggan nito ang kanyang atake gamit ang kanyang singsing. At nagtaka siya kung bakit hindi niya ito mabasag. Kaya, ipinaliwanag niya na ito ay dahil hindi siya nagpipigil at sinabi sa kanya na sinusubukan niya ito dahil gusto niyang makita kung susundin nito ang kanyang mga utos. Nabanggit niya na hindi niya kailangan ng isang kabalyero na nagpipigil dahil sa takot at iniisip na mayroon itong kakayahan dahil inatake siya nito kahit na matapos niya itong sugatan. Nangako siyang maglilingkod sa kanya habang buhay. At napansin niya na gumagamit ito ng isang exaggerated na kilos na ginagamit lamang sa mga dula, ngunit napagtanto niya na lubos na pinataas nito ang kanyang mga istatistika. Binisita siya ng doktor at binandahan, at namangha siya na ang isang sugat ay maaaring gamutin sa ganoong paraan, sinabi sa kanya na walang mga doktor sa kanyang nayon. Nagtataka siya kung paano nila ginagamot ang kanilang mga may sakit at sugatan. Kaya, ipinaliwanag niya na pinapanalangin lang sila ng mga matatanda, at nabanggit ng doktor na karaniwan ito sa mga mahihirap na nayon. Alam ni Noah na ang pinakamabilis na paraan upang maging isang doktor ay ang magsimula bilang isang apprentice. Kaya, sinabihan niya itong dalhin ang pinakamatalinong tao mula sa kanyang nayon upang makapag-aral sila mula sa doktor. Nangako siyang sasagutin ang lahat ng gastusin dahil gusto niyang magkaroon ng mga doktor ang kanyang nayon. At nagpasalamat siya sa kanyang kabaitan. Ngunit sinabi niya rito na kailangan niyang matuto ng magandang asal mula sa ibang mga kabalyero dahil hindi man lang siya marunong yumoko tulad nila. Kinabukasan, narinig ni na Shirley at Zoe ang mga katulong na nag-uusap tungkol kay Noah, at nagtaka sila kung sino ang papakasalan niya. Ngunit ipinaalala ni Shirley sa kanila na 6 na taong gulang pa lamang siya. Ngunit sinabi nila rito na ang ibang mga prinsipe ay ikinasal bago pa sila mag-15 taong gulang. At nalaman natin na ang mga babae ay nagtitipon sa mga kafe sa paligid ng mansyon dahil gusto nilang makuha ang kanyang atensyon. Iniisip nila na mahal siya ni Zoe at sinabi niya sa kanila na hindi ito totoo, ngunit alam nilang nag-aaral siya ng mahika kamakailan. Iniisip nila na dahil gusto niya itong makasama, ngunit ipinaliwanag niya na gusto lang niya maging kapaki-pakinabang bilang kanyang lingkod at sinabing masaya siyang maglingkod dito. Pagkatapos nito, binigyan ng isang kabalyero si Noah ng ulat tungkol sa pagsusulit sa pagpili at sinabi sa kanya na ang mga bagong kabalyero ay mahusay salamat sa kanyang paraan ng pagpili. Pinirmahan niya ang dokumento at inutusan si Shirley na lumabas para sa kabalyero na iyon. Ngunit habang naghahanda siyang umalis, yumuko si Shirley sa kanya at nagpasalamat sa pagbisita kay Noah. Sinabi niya rito na hindi niya kailangang maging formal sa kanya dahil pareho silang kabalyero at napagtanto niyang inutusan siya ni Noah na lumabas dahil gusto niyang matuto ito mula sa kanya. Nang gabing iyon, nakita natin si Alice na nagtatanghal sa isang sulo-salo at binati ni Byron si Noah para sa matagumpay na pagsusulit sa pagpili, ngunit sinabihan niya si Byron na mag-enjoy sa sulo-salo at kilalanin ang iba pang mga bisita. Binigyan ni Zoe si Noah ng isang liham na naka-address para sa kanya at binanggit na ang taong naghatid nito ay tumakas. Kaya naisip niya na maaaring naglalaman ito ng lihim na impormasyon. Napagpasyahan niyang basahin ito at nalaman na ang mga naiwan ng mga rebelding Almrayan ay nagsimula ng kumilos. Kaya napagtanto niya na kung sino man ang nagpadala nito ay nagtatrabaho ng palihim upang imbestigahan sila. Naniniwala siyang ang sundalo ang nag-ulat sa kanya tungkol sa rebelyon. At naisip ni Zoe na nalaman niya na walang silbi ang kanyang ulat dahil alam na ni Noah ang tungkol sa mga rebelde. Kaya nagpasya siyang mag-ulat muli sa kanya. Ngunit alam ni Noah na maaari siyang mamatay kung malalaman ng mga rebelde ang tungkol sa kanyang mga ginawa. At alam niya na si Henry ay nasa Almeria pa rin. Kaya nagpasya siyang humingi ng tulong sa kanya upang sugpuin ang rebelyon. Pagkaraan ng ilang panahon, nagbasa si Noah ng isa pang ulat at binanggit na natagpuan ni Henry ang sundalo, ngunit nasa kakila-kilabot na ang kalagayan niya dahil pinahirapan siya ng mga rebelde matapos siyang mabunyag. Sinisisi ni Noah ang kanyang sarili sa nangyari dahil maaari niya sanang pigilan ito kung kumilos siya ng mas maaga. At inutusan niya si Zoe na magpadala ng mensahe sa Almeria na gagawin niya ang lahat para matiyak na mabubuhay ang sundalo. Tumungo si Noah sa palengke upang maghanap ng regalo para kay Henry dahil gusto niyang pasalamatan ito sa pagsugpo sa rebelyon, at ipinakita sa kanya ng isang mangangalakal ang kanyang mga paninda, ngunit wala siyang interes sa alinman sa mga ito. Ipinakita sa kanya ng mangangalakal ang isang magandang estatwa at ipinaliwanag na ito ay ginawa ng isang sikat na artisan, ngunit ang mga estatwang salamin ay isang nawawalang sining na ngayon, kaya 2 na lamang ang natitira sa mundo.
Nagpasya siyang bilhin ito sa halagang 10,000 rin. Ngunit biglang sumama si Oscar sa kanila, at nakilala niya ang estatwang salamin. Alam niyang dalawa na lamang ang umiiral at isiniwalat na nasa kanya ang isa pang estatwa. Kaya sinira ni Noah ang nasa tindahan, na ikinagulat ng lahat. Sinabihan niya ang mga ngalakal na huwag mag-alala dahil babayaran pa rin niya ito. At sinabihan niya itong ikalat ang tsismis na nasira na ito. Napagtanto ni Oscar na ginawa niya ito upang mapataas ang halaga ng kanyang estatwa at inamin na humanga siya dahil hindi siya kasing talino ni Noah noong siya ay kasing edad niya. Pagkaalis niya, sinabihan ni Noah ang mga ngalakal na pipili siya ng ibang regalo. At sinabi ng mga ngalakal na marami pa siyang mapagpipilian. Habang pauwi sila, sinabi ni Shirley kay Noah na naiintindihan niya kung bakit niya sinira ang estatwa, ngunit sa palagay niya ay dapat sana ay itinago na lang niya ito dahil isa itong kayamanan. Sinabi niya sa kanya na isa lamang itong bagay at ipinaliwanag na itinuturing niya ang mga taong tapat sa kanya bilang tunay na kayamanan, sinasabi sa kanya na isa siya sa kanila. Napagtanto niya na pinahahalagahan niya ang kanyang mga nasasakupan at iniisip na katulad lang siya ng mga mababait na pinuno na makikita niya sa mga dula. Kaya, plano niyang sundan talaga siya habang buhay. Pagkatapos ng 6 na taon, si Noah ay 12 taong gulang na ngayon at kinausap niya ang isang bagong katulong na nagngangalang Gigi na nagulat na may pila ng mga taong nagdadala sa kanya ng mga regalo sa nakalipas na linggo. Nabanggit niya na matagal na ang panahon para harapin ito, ngunit kasama niya si Evelyn upang tulungan siyang hawakan ang lahat ng ito. Nalaman natin na si Noah ay nakadestino na ngayon sa Ministry of Military Affairs kung saan si Henry ang ministro. Sinabi niya kay Noah na inutusan silang sugpuin ang isang rebelyon sa timog at nais ng emperador na magpadala sila ng isang hukbo upang durugin sila upang ipakita ang pagkakaiba sa kanilang lakas. Iniisip niya kung ano ang iniisip ni Noah tungkol sa kanyang kabalyerong si Rhys na mamumuno sa operasyon. At alam ni Noah na mayroon siyang pambihirang record, ngunit bigla niya itong tinanong tungkol sa tunay na bilang ng kanyang mga sundalo. Natarante siya nang marinig ito at agad siyang humingi ng tawad. Nagtaka si Henry kung ano ang nangyayari. Kaya ipinaliwanag ni Noah na ang hukbo ay tumatanggap ng pondo batay sa bilang ng mga rehistradong sundalo, ngunit karaniwan sa mga general na irehistro ang mga hindi sundalo tulad ng mga mangangalakal at iba pang mga collaborator upang mapanatili ang labis na pondo para sa kanilang sarili. Nagalit si Henry kay Rhys nang marinig ito, ngunit binanggit ni Noah na normal lang ito dahil ang pagkakaroon ng mas maraming tao na nakalista bilang mga sundalo ay nagsisilbiring hadlang, tulad ng pagsasabi na mayroon kang hukbo na 100,000 kahit na hindi ito ang tunay na bilang. Ngunit sa kasong ito kung saan nais ng emperador na ipakita nila ang kanilang labis na kahusayan, tinanong niya si Rhys kung ilan talaga ang kanyang mga sundalo. Kaya isiniwalat niya na mayroon silang humigit kumulang 2,000. Binigyan siya ni Noah ng pera para ibigay sa mga tauhan at sinabi pa sa kanya na maaari niyang panatilihin ang labis, ngunit ipinaalala sa kanya na hindi kukonsintihin ang pagkatalo. Pagkatapos nito, humanga si Henry sa kung paano hinarap ni Noah ang sitwasyon. Pero nalaman natin na si Noah ay hindi pa nakikipaglaban sa digmaan, kaya nasa level 1 pa rin siya. Tila maraming prinsipe ang hindi nabubuhay ng matagal dahil sa isang epidemya, ngunit sila ay talagang nalason ng mga taong nag-aagawan sa kapangyarihan. Kaya, ang mga prinsipe ay protektado at pinagbabawalan na lumaban hanggang sa sila ay maging nasa hustong gulang maliban kung sila ay direktang inutusan ng emperador. Naisip ni Henry na maaaring panahon na para si Noah ay magkaroon ng karanasan, ngunit isang batang babae ang biglang tumakbo sa harap ng kanilang karwahe. Nagmakaawa siya na may tumulong sa kanya, at nakita natin ang isang grupo ng mga alipin na hinahabol ng ilang mga tulisan. Sinabihan ni Noah ang mga lalaki na tumigil at tinanong niya sila kung mayroon silang anumang dokumento, na ipinapaalala sa kanila na ang ilegal na pagbebenta sa mga alipin ay isang krimen. Sinabihan siya ng mga lalaki na huwag nang makialam, kaya hinugot niya ang kanyang espada at madaling pinabagsak sila. Namangha ang lahat sa kung paano niya hinawakan ang kanyang espada at tiningnan niya ang babae, ngunit biglang lumitaw ang isa pang lalaki. Inaangkin niyang nagtatrabaho para sa unang prinsipe na si Gilbert at sinabihan si Noah na dapat na lang siyang magpanggap na wala siyang nakita. Tila hindi kilala ni Henry kung sino ang lalaki. Kaya, nagpa siya si Noah na patumbahin siya at sinabing isa siyang peking tao na ginagamit ang pangalan ng unang prinsipe. Kaya, inutusan niya ang mga gwardya na dalhin ang mga lalaki sa ari-arian ng unang prinsipe upang si Gilbert mismo ang bahala sa kanila. Pagkatapos noon, ipinaliwanag ni Noah na hahayaan niya ang mga lalaki kung sakaling talagang nagtatrabaho sila para kay Gilbert, ngunit pinabagsak niya sila upang hindi isipin ng mga tao na pinapayagan niya ang ilegal na pangangalakal ng alipin. Ginawa niya silang mga peking alipin upang si Gilbert mismo ang bahala sa kanila. At humanga si Henry sa lahat ng kanyang naisip. Habang kumakain sila ng hapunan sa gabi, nakatanggap si Noah ng mensahe na nagpadala si Gilbert ng isang mensahero na nagsasabi sa kanila na ang mga lalaki ay mga peke na gumagamit ng kanyang pangalan. Inihanda niya sana silang ipadala sa korte, ngunit nauwi sila sa pagkitol ng sarili nilang buhay nang hindi niya nakikita. Alam ni Noah na ito ay isang pagtatakip lamang, kaya inamin ni Henry na alam niyang sangkot si Gilbert sa lahat ng uri ng ilegal na gawain.
Ngunit iniisip ni Noah na normal lang ito para sa kanya dahil kahit na siya ang unang prinsipe, anak siya ng isang concubine, kaya hindi siya maaaring pumalit sa trono, at naghahanap lang siya ng mga paraan upang mailabas ang kanyang pagkadismaya. Pagkatapos noon, nakita natin si Noah na nagsasabi sa mga bata na malaya na sila, ngunit napagtanto niya na wala silang mapupuntahan. Kaya, inutusan niya si Dylan na tanggapin sila. Nagtaka ang babae kung binibili ba niya sila, ngunit sinabi niya rito na malaya silang umalis kahit kailan nila gusto. Inisip niya kung paano dapat pahalagahan ang mga tao. At kinabukasan, tinanggal niya si Evelyn sa kanyang serbisyo, ngunit hiniling niya rito na maging administrador para sa isang rehiyon sa loob ng Almeria. Nalaman natin na masyadong malaki ang Almeria para pamunuan ng kanyang sarili, kaya mayroon siyang mga administrador sa iba't ibang rehiyon para magsilbing kinatawan niya. Sinabi niya kay Evelyn na siya ang pinakamatalino sa kanyang mga katulong, at ang pagpapanatili sa kanya sa mansyon ay pag-aaksaya ng kanyang talento, ngunit binanggit nito na mas gugustuhin na lang niyang manatili kasama niya. Alam niyang gagawa siya ng mahusay, na magpapakita ng magandang impresyon sa kanya bilang ang nagtalaga sa kanya. Kaya, ginagawa niya ito para sa kanyang kapakanan, at masaya niyang tinanggap. Naisip ni Shirley na kahanga-hanga si Noah dahil sa kung paano niya ginagamit ang mga tao, hindi tulad ng unang prinsipe. Ngunit binalaan niya ito na may ilang mga bagay na hindi niya dapat sabihin ng malakas. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Noah ang emperador, na humanga na nagawa niyang protektahan ang karangalan ng unang prinsipe. Napagtanto ni Noah na si Gilbert mismo ang nag-ulat ng insidente para magmukha siyang inosente, at naisip ng emperador kung ano ang gagawin niya kung siya ang nasa sitwasyon ni Noah. Nagbiro ang punong ministro na ang mga salarin ay mapaparusahan sana ng kamatayan kung aatakihin nila siya. Kaya, tumawa ang korte, ngunit sinabi sa kanya ni Noah na mali siya dahil kung ang emperador ay aatakihin habang nakakubli, maituturing lamang itong assault kung hindi niya ibinunyag ang kanyang sarili. Natigilan ang lahat sa pagtatama niya sa punong ministro, at nagtataka siya kung lumampas ba siya dahil biro lang iyon. Ngunit tumawa ang emperador at lumabas na nakipagpustahan siya sa punong ministro para subukan kung gaano kahigpit si Noah pagdating sa batas. Nagtataka si Noah kung bakit siya sinusuri at inanunsyo siya ng emperador bilang bagong ministro ng hustisya. Ngunit doon nagtatapos ang video na ito. Tandaan na i-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita tayo sa susunod.